Panginoon. Kakalimutan ko ang lahat na nangyari sa buhay ko. Magtutungulin ako sa unahan dahil nasa unahan ang katagumpayan, nasa unahan ang pagpapala, wala sa likuran, nasa unahan. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating buhay ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pagtiis lang daw tayo, huwag lang daw tayo mapagod. Sino na po ba ang napapagod? Amen. Hallelujah. Meron na po bang napapagod? Wala naman. Salamat sa Panginoon. Handa lang to, handa. Ha? Para pag dumating na napagod tayo, maisip mo itong sinabi ko. Yes. Pwede kang kumuha ng kopya. Para ulit-ulitin mong panoorin, mga kapatid ko. Yes. Hallelujah, ang mensahe ito. Everybody say amen. Kailangan tayo mapagtiisan, mga kapatid. Kasi naniniwala ko, God has a plan and purpose sa buhay po natin. Meron po siyang plano, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo ba kung bakit nagsuffer ang ating Panginoon Jesucristo? Dahil meron siyang plano, mga kapatid. Alam niyo ba kung anong plano niya? Alam na natin kung anong plano ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Malapit na naman natin sa kalalahanin, mga kapatid ko, sa kanyang ginawang plano. Hallelujah. Nagsuffer siya. Nagkanda hirap-hirap, mga kapatid ko. Nandun hanggang sa mamatay siya, mga kapatid. Hallelujah. Inalay niya ang kanyang buhay. Dahil gusto niya, ang plano ay matupad, mga kapatid ko. Ano yung katuparan? Na maligtas tayo. Kaya nga, ang konsyan ng Panginoon tayo. Ang konsyan ng Panginoon, bawat isa sa atin, ang nais ng Panginoon tayo. Gusto ng Diyos, maligtas tayo. Di bali nang mamatay siya, mga kapatid. Di bali nang mapahiya siya. Basta maligtas ka lang. Basta maligtas lang ang kaluluwa mo. Yun ang napakahalagang ginawa ng Panginoon. Yes, amen. Hindi natin kaya yung ginawa ng Panginoon. Sabi ko, hindi ko kaya yun. Maglakad ka nga lang mula rito hanggang labasan, hingos-hingos ka na eh. Ha? Tulo ng pawis mo, mga kapatid, di ba? Gusto mo pa mag-taxi eh. Hallelujah. Everybody say amen. Totoo yun, mga kapatid. Kasi nga napakahirap, pero ang Panginoon, mga kapatid, grabe. Ilang oras. Malapit na naman, mga kapatid. Hallelujah. Malapit na, kaya sobrang init na, mga kapatid. Yan yung simbolo, malapit na mahal na araw. Totoo yun, April 3, mga kapatid ko, yung ating pong national, ano ba yun, yung Feast of the Lord natin, mga kapatid. Hallelujah. Punta tayo lahat, mga kapatid ko. Kahit na mahal na araw, meron tayong pagkain. Yes. Ngayon na po, nagpapasimula na ang simbahan magpapakain sa church, mga kapatid. Amen. Wala na po ang bagan. O, bago lang palakpahan. Wala na po ang bagan. Ha? O, bakit? Alam niyo ba kung bakit wala na ang bagan, mga kapatid? Marami na kayong ginambag eh. Yes. One for Ha? all. May alkansya, may imbukan, may care program. Kaya ngayon, nag-usap-usap kami, mga kapatid, sa panig ng mga manggagawa. Panahon na, sinabi ko sa kanila, panahon naman, tayo ngayon ang magpapakain sa ating mga kapatiran. Kaya sa Feast of the Lord, may kainan tayo, mga kapatid. Huwag lang din mamili, ha? Basta kung ano yung ihalan tuloy. Kung ano yung ibibigay, mga kapatid ko sa atin, yun yung kainin natin. Basta pare-pareho tayo. Walang lamangan yun. Yes. Ha? Hindi kami lechon. Ha? Pareho tayo. Kung ano kakainin nyo, kakainin din namin, mga kapatid. Yung luma yun. Yung dati yun. Ha? Walang special. Kung ano yung kakainin mo, yun yung kakainin namin. At panahon na, para sabi ko nga, panahon naman ngayon. Pero mo, 4 years pa lang, mga kapatid. Pero every feast of the Lord, ang church magpapakain. Yes, amen. Oo, totoo yun, mga kapatid. Lalo na sa Disyembre. Mahirap pa lang. Isang brand new Barako with sidecar ang ibibigay ng simbahan sa membro. Marami nang nagdadasal eh. Hallelujah. Kaya sabi nila, Pastor, pwede ba sa swimming pool tayo, pasara natin yung swimming pool, mga nasa 500 tayo. Ay, wala namang problema, marami namang pera yung basta sagutan natin pagkain. Pero mo, 2 litso na kagad, mga kapatid, ang in-offer eh. Hallelujah. At magpapalaro daw sila ng agawan ng biig. O 3,000 yung premyo, ayaw nyo, agawan ng biig sa mga babae. Ha? Kung binuin mo yun, yun yung pinaplano nila eh. Bibili ng biig, agawan ng biig. Yun lang yun, ha? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Part yun ang simbahan, mga kapatid, ngayon para i-enjoy naman natin yung fellowship, mga kapatid. Amen! I-enjoy natin ang fellowship ngayon. Ito talaga yung one for all for one. Hindi ka talaga nagkamali ng pinuntahan mo. Hallelujah! Palapakan natin ang buhay ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Amen! Dahil sabi ko nga ang mga kapatid, hindi mo tumutulong eh.
Ha? Tapos, lagi na lang ba ang simbahan makinabang, ang pamunuan? Hindi. Buhos naman natin ngayon. Marami ng pera ang MGC. Mayaman na mayaman. Kung 1 milyon, meron na tayo. Sana huwag tayong mahulad. Hindi, meron din. Hallelujah. Amen. Ganon kabuti ang Diyos, mga kapatid. Tingnan nyo, ang pananampalataya, mga kapatid. Yun. Basta maayos lang, nagkakaisa lang talaga, mga kapatid. Huwag tayong mapapanghinaan ng kalooban. Yes. Kasi nga yung mercy binigay na sa atin, yung blessing ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon eh. Yes. Ha? Ipinagkaloob na, mga kapatid. At take note. Hallelujah. By January, mga kapatid ko, ang business ng church lalabas na. Biruin mo, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang dami matulungan. Yes. Ang dami ma-convert, mga kapatid. Kasi Bible study yan lahat yun. Yes. Mahiram ka, mag-Bible study Yes. tayo. O, di ba, mga kapatid? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yun yung mercy ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang salvation. Kaakibat pa, mga kapatid ko. Hallelujah. Ang kaligtasan ng Panginoon ibinigay sa atin. Kaakibat pa rito, mga kapatid. Pati yung mga pagpapalang ibinibigay niya, ang gusto lang talaga ng Panginoon. Ibubuhos niya, mga kapatid, pero may kondisyon eh. Ibubuhos ng Diyos ang mga blessing. Kaya lang may kondisyon. Ano yung kondisyon? Magkaisa lang talaga. Sumunod lang talaga. Ang Diyos lang talaga itataas. Ang katotohanan, mga kapatid ko, hallelujah, ipangalandakan lang talaga ang katotohanan. At ang katotohanan, mga kapatid, hawakan lang talaga. Tama naman yun eh. Pagka ang church, mga kapatid ko, nagkakaisa, wala namang problema eh. Yes. Maliliit lang ang problema. Pastor, problema ko. Eh, ganito. Ay, madali lang yun. Ha? Titipid yun sa Diyos, mga kapatid. Ramali sa Amen? Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, sa sulat ni Apostol Pablo, bawat gawin natin, gumawa talaga tayo ng mabuti. Yun yung lagi kong sinasabi, mga kapatid. Kasi ang katapatan, mga kapatid ko natin sa Diyos, sinusuklian talaga ng Diyos yan. Pumapanig ang Diyos sa mga tapat na mga anak niya, mga kapatid. Take note, yun talaga ang ugali ng Diyos. Kaya nga ang buhay natin, parang sine. Ang bida, laging nabubugtog. Pero wala kang makitang bida sa bandang huli na tatalo. Pagdating ng huli, mga kapatid, nananalo ang bida. Pabugbog lang tayo ng pabugbog ngayon. Pero sa bandang huli, ikaw pa rin ang mananalo. Kakantahin mo pa rin, ako ang nagwagi. Amen? Yan yung katotohanan, mga kapatid eh. Ganun ang buhay natin sa harapan ng Panginoon basta gumawa na tayo ng mabuti. Kaya tingnan mo sila Apostol Pablo, mga kapatid. Sa verse 4, basahin natin. Ay, sa verse 2. Bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nakatatago. Ayan. Na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man ng may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay pinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Yun yung importante, mga kapatid. Hallelujah. Yun yung mahalaga, mga kapatid ko. Gagamitin natin ang salita ng Diyos sa ikakabuti at sa ikaliligtas, mga kapatid. Hindi sa kung ano-ano mang bagay, mga kapatid ko. Kaya nga, ang church, natutuwa ko eh. Wala tayo, mga kapatid. Wala tayong missionary kasi alam ko, missionary tayo. Wala tayong hinihingi anumang tulong sa ibang mga lugar. Wala tayong hinihiling tulong, mga kapatid. Tinatanggihan natin ang mga tulong ng mga politicians, mga kapatid. Dahil hindi natin pwedeng gamitin ang salita ng Diyos para ipangalakal, mga kapatid ko. Maitayo lang, hallelujah, ang pundasyon, mga kapatid ko ng iglesia. Ako po'y naniniwala, ang magtatayo ng pundasyon ng Panginoon ay ang iglesia ng Panginoon. Tinawag, mga kapatid ko. Kaya, bakit nangyayari ito ngayon? Dahil sa pananampalataya natin sa Diyos. Dahil hindi pwedeng umasa ang church sa sino mang tao. Ang church aasa sa Diyos. Sa Diyos lang tayo magtitiwala. Hallelujah. Everybody say amen. Lahat tayo may pagsubok. Ako, ang dami kong pagsubok ngayon, mga kapatid. Meron naman ngayon, mga kapatid. Medyo nanduluko yung puso ko eh. Bigat, mga kapatid. Hallelujah. Pero sabi ko, mga kapatid ko, sa unang banda may kabigatan, mga kapatid. Kaya sabi ko, eto na naman, akala ko tapos na. Hallelujah. Pero nandyan pa rin, mga kapatid. Pero okay lang, sabi
sinasabi ko. Walang problema yon. Basta gagawa ko ng tama. Kung ano yung tama, mga kapatid ko, naniniwala ako at nangangaral ako ng buong katotohanan na mayroong integridad. Kasi yun yung importante, yung integrity. Yes. Amen. Nangangaral tayo, mga kapatid ko, na mayroong integridad. Yun yung importante. Atin pong tinatanggihan ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Yes. Yun yung ngayon, yun yung kailangan ngayon ng church, mayroong integridad, mga kapatid. Everybody say amen. Para pagdating sa labas, mga kapatid ko, may kita ng mga tao. Iba talaga, ang kadiliman, mga kapatid, natatakpan ng liwanag. Hallelujah. Kaya nga, kung tayo makakaramdam ng kahinaan, punta ka kaagad sa Diyos. Manalangin ka sa Panginoon. Magpakalakas ka sa Panginoon. Sumamba ka sa Panginoon. Dahil ang kalakasan nasa ating Panginoon Jesucristo. Amen. Wala sa kayamanan, wala sa pera, wala sa anumang bagay. Nasa ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng kalakasan, mga kapatid ko, hallelujah, sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Come on, let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Kaya kahit na, mga kapatid, sa totoo lang, sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, sa pagsunod natin sa katotohanan, mayroon pa rin nagre-reject sa atin. Minsan nire-persecute ka, minsan nire-reject ka, mga kapatid, minsan pinagbibigkaan ka ng masama, okay lang. Okay lang kumanti, okay lang. Hallelujah. Isang araw, mga kapatid ko, makakamtan mo rin, mga kapatid ko, ang biyaya ng ating Panginoon. Ikaw rin ang lalapitan, mga kapatid ko. Ikaw rin ang sisilungan ng mga taong ito, mga kapatid. Kahit i-reject ka pa, hallelujah. Ang mga apostol, mga kapatid, nakaranas ng ganun. Amen. Pero ang kagandahan lang, mga kapatid, yun yung maganda. Pagka si Kristo nasa ating mga puso. Kaya nga, nung dumating si Kristo sa ating buhay, nung tayo born again, mga kapatid, dumating siya sa ating buhay, mga kapatid ko. Kaya nga, ang buhay natin, si Kristo na nagmamaniobra eh. Kasi nandito siya sa ating puso. Ha? Amen? Kaya naniniwala ko, nagtatagumpay, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos. Dahil si Kristo, kumikilos sa kanyang buhay. Anong sinabi, mga kapatid ko, ng verse 7? Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisiglang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming mga sarili. Dahil sa totoo lang, mga kapatid ko, kaya nga, itong katawan, mahina to eh. Mahina talaga ito eh. Kaya ito lumalakas, mga kapatid, dahil nag-indwell, mga kapatid ko, ang Panginoon sa atin. Kaya lumalakas siya dahil ang Espiritu ng Diyos kumikilos sa ating mga puso. Kung iiwalay ito, manghihina ito eh. Mapapagod ito, manglulupay-pay. Makakaranas ito, mga kapatid ko, ng kapaguran. Kaya nga, kailangan ang Panginoong Jesucristo nandyan palagi sa ating mga puso, mga kapatid. Everybody say amen. Upang kung dadanas ka, katulad nila Pablo, mga kapatid, hallelujah. Ano nangyari sa kanila? Dahil nandyan si Kristo sa kanilang mga puso, nakaranas pa rin sila. Huwag natin isipin, mga kapatid, kung born again na tayo, wala nang problema. Sila nakaranas eh. Sa magkami-kabila ay nangagigipit kami. Ayan. Kabilaan daw, gipit eh. Purong gipit. Nagigipit, mga kapatid. Ayaw ko kung anong kagipitan yun, meron sila. Nagigipit daw sila, mga kapatid. Hallelujah. Gayon ba, hindi nangaghinagpis. O hindi sila